Sa may di kalayuan, nakakunot ang noon ni Clyden habang nakatingin kay Shaina, kasama ng mga batang lansangan. Kung di niya sana kilala ito'y napahanga na siya sa pagbibigay ng pagkain ito sa mga bata. Tuwang-tuwa kasi ang mga bata at iba't ibang kasiyahan na nakikita niya sa mga to. Lalo siyang napakunot noo. It's been a month na hindi niya nakikita to pero parang okay lang naman to. Mukha pa nga nagliwanag ang aura nito. Maganda ang asawa niya kuno. Very simple. Pero fresh na fresh kahit walang nakalagay na kolorete sa mukha. She is cute in her own way. Parang schoolgirl lang, nakasimpleng backshirt at white denim short lang to na pinaresa ng simpleng sandals. Naka-ponytail din lang na medyo may kahaba ang buhok. It is an effortless beauty at sa tingin niya'y walang alam-malang insecurity sa katawan sa kasimplihan. Hey bro, are you alright? Tapik ni Emil sa kanyang balikat. Kaibigan ni Clyden to and at the same time, business partner sa iba nilang negosyo. Yeah, may nakita lang ako dyan. I know yung babaeng nandyan sa katapat na park kanina kasama ng mga batang lansangan. May halong panunuksong saan nito at napatas kilay si Clyden sa tindi ng pang-amoy nito. Kanina pa nakatingin doon, uy. Kulang na lang matuno na parang ice cream. Humalakak pa ito at inismiran niya ang kaibigan. Ngayon ko lang nalaman, chismoso ka rin pala. Well, sabihin mo lang kung gusto mo siyang makilala. Of course not, she's not my type. Agad ni Clyde na saad sa question nito at napaka-halakak na malakas ang kaibigan. Siya na hindi ko makontak si Clyden. Agahan niyang pumunta sa party mamaya sa Mrs. Villacorda sa kabilang linya. Saan po yan, tita? Wala po kasi siya ngayon dito eh. Oh, kaya naman pala. Anyway, nasabihan ko kaninang umaga, don't forget to come. Saad pa ng ginang. Welcome party daw para kay Clyde na magaganap bilang new CEO ng KNV Corporation. Magre-retiro ng matandang Villacorda at ang anak na nito ang papalit sa kanya. Okay po tita, sige po. Hesitant na siya inang tugon sa ginang bago to mawala sa kabilang linya. Nagtatalong kanyang isip, pupunta ba siya o hindi? Sa gilid-gilid lang naman siya pag-a-attend siya for sure, walang may gusto sa presensya niya. Napabuntong hininga ang dalaga, ayaw niyang biguin ng ginang since ito lang nagpapakita na maganda at malasakit sa kanya. Isang above the knee na puting dress na may mahabang manggas ang napili niyang damit. Nilugay ang nagpas-balikat na buhok na inipitan ng clip sa may side. Naglagay din lang ng lip tint at konting pressed powder sa mukha. Tinignan niya ang refleksyon sa salamin. Mukha siyang schoolgirl na dadalaw sa isang teenage party. Natawa siya sa sarili. Although presentable ang kanyang nakikita, pero napangiwi siya dahil pakiwari niya yung malayong-malayong itsura niya sa pagiging sophisticate at elegante. Last touch ay ang pagsuot niya sa pinakapaborito niyang hikaw na perlas tuwing umaaten siya sa mga salo-salo. Shaina, you're here. Where's Clyden? Si Mrs. Villacorda na pinadahan muna siya mula ulo hanggang paa. Galing ka ba ng simbahan? Walang kaabog-abog na saan nito at lihim siyang napahiya. Sa ganda ng gown nitong kulay purple, walang kasing ganda ang ginang. Lalo na sa mga suot na mamahaling alahas. She's so perfect. Kahit matanda na to't sophisticada, gumalaw at eleganteng manamit. Oo nga po eh. Halos mamula-mula na lang niyang tugon. O siya sige, nasa na bang batang yun? Ang ginang na agad numingalinga. Hello there, mother. Nag-aalala ka na naman ba sa mahal mong anak na mula sa kung saan ay sumulpot ang hinahanap? Ang lawak ng pagkakangit at malambing na hinalika ng ama't ina. You okay, Dad? Sabi pa ni Clyde sa ama at tumangutango naman ng ama na kasalukuy nasa wheelchair. Gayunpaman makikita pa rin ang kakisigan sa matandang Villacorda kahit may katandaan at nasa silang digulong. Of course, iho, kanina ka pa namin hinihintay. Napaka-importante ng gabing to. This party is for you. Okay, Mom, I'm here na. Oh, anyway, I would like to meet this beautiful lady beside me. Miss Diana Baha. And of course, this is my caring and loving mother, Mrs. Villacorda, and my idol who's more handsome than me, my father, Mr. Oliver Villacorda. Pagpapakilala ni Clyden sa napakagandang babaeng kasama niya. Diana is a perfect description of what a lady is para itong beauty queen. Nice to meet you, Tito and Tita. How are you po? Sweet na bate sa mga magulang ni Clyden habang binigyan ng beso-beso si Mrs. Villacorda. Halatang nabiglang parang ewan ng mga magulang, ngunit nagpatiano na lang para sa anak. Anak, paki-assist si Miss Diana sa bulwagan. Malambing na utos ng ina kay Clyden at agad naman tong tumalima. Hinalikan ulit ng ina at giniya na ang bisita sa bulwagan ng party. Agad naman umatras pa kuble sa isang malagong halamanan si Shaina nang dumaan ng mga to.
Kahit nakatalikod na itanaw pa rin siya sa dalawa. Bagay na bagay. Ang ganda-gandang babae talatang mayaman base sa galaw at pananalita. Si Clyde naman napakagwapo, lalo sa suot nitong black tuxedo. Maging sa galaw, sa paglalakad, pagkiling, pagtawa at kung ano-ano pa'y talaga namang agaw atensyon lalo na sa mga kababaihang nandoon. Lalo pala tong cute kung nakangiti at nakatawa. Napailing siya sa sarili, ano ba ang ginagawa niya? Para siyang high school na nakatanaw lang sa crush niya. Hello manang, kamusta po kayo? Mas ang bati ni Shaina na mahanap sa kusina ang matandang mayordoma. Okay lang naman, Ining. Kamusta ka naman sa bagong tirahan mo? Ayun po, marami na po akong tanim. Natatawa niyang sagot dito. Totoo naman dahil halos sa mga halaman sa hardin ng araw-araw na pinagkakabalahan niya. Mabuti kung ganun, Ining. Naku, di akong magandang hardin niyo ngayon. Magaling ka sa mga halaman eh. Medyo po, ano pong ginagawa niyo? Tulungan ko na po kayo. Eto, nagtitimpla ng punch. Alam mo naman, mas gusto pa rin ni ma'am ang homemade na inumin sa mga ganitong party. Saad ng matanda at tumango-tango naman siya. Ah, okay po. Ano pong may tutulong ko? Presenta niya. Tapos na ere. Dali mo na lang sa labas itong isang tot, pakilagay sa mga lagay ng inumin sa bulwagan. Okay, sige po. Mabilis naman sa Shainang tumalima, sabay buhat sa punch bowl. Pagbaba pa lang ng kanyang kargay, agad nang may lumapit sa kanya. Miss, ano yan? Punch po, sir. 1 glass, please. Ang isang bisita tinapat ng hawak na wine glass para pakargahan sa kanya. Di pa man nakakalayong humingi sa kanya, isa-isa nang lumapit ang ilan, kumuha rin ng inumin sa kanya. Nagmukha tuloy siyang serbidora sapagkat siya na rin ang tagalagay ng inumin sa glass ng mga ito. 1 glass of punch served to the table of Miss Diana Baha. Parito ng boses na nagpaangat sa mukha ni Shaina mula sa kanyang ginagawa. Bullseye. Nasa lubong niya ang tiyan ng lalaking napakalalim magkakatitig. Hindi niya mawari, parang nang aaro. Nagsuot ko rin sana yung uniform ng catering. Mapang-uyam na saad ni Clyde. Nasa party ka, wala sa perya? Painsulto pa nitong pahayag habang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pinilit niyang ngitian to na parang wala siyang narinig. Right away, sir. 1 glass of punch to Miss Diana is coming. Agad niyang nakuha ang composure. Kumuha siya ng isang glass ng inumin at nilagay sa tray. Isa-serve na lang niya ang inumin nang bigla nitong kinuha ang glass sa tray. Nabigla siya sa ginawa nito lalo't bigla siya nitong hinila palabas at padaskol na binitawan. Why are you here? Iniwan na kita sa house, diba? Galit na sabi ni Clyde. Bigla naman sa Shaina na pinagtugunan ng tuhod dahil sa nakikita niyang galit sa mukha nito. Hindi kasi tumawag ang mami mo at pinapunta tayo dito, and do you think I believe that? Para siyang maiiyak. Di niya alam sa takot o sama ng loob. Sorry kung di mo nagustuhan ang pagpunta ko dito. Leave. Di pa man ni Shaina natapos ang sasabihin, matigas na ang boses na utos ni Clyde habang nakaturo sa gate. Di ni Shaina na malayang tumulo ang luha niya. Pasimple niya itong pinahid. Tatakbo na sana siyang lalabas sa gate na bigla siya nitong hinila. Tumilapon sa katawan niya at namalayan lang niyang nakadikit na ang labi niya sa labi nito. Napatta siya at halos lumaki ang mata niya sa pagkabigla. Hindi siya ready at wala sa isip na gagawin ni Clyde ng ganito. For the first time in her life, at ganito palang feeling, parang may kinukuryente ang buong katawan habang nakaumang ang labi ng lalaki sa kanya. Para pangan tumigil ang kanyang mundo sabay ng panginginig ng buong katawan. Habang nasa state of shock ang dalaga, binitawan ni Clyde ng kanyang labi at marahas na tinulak kasabay na matinding pagbagsak niya sa damuhan. Now leave. I don't want to see your face here. Walang kasing tigas sa saad ni Clyde sa kanya habang walang pakailam kung bumagsak siya o hindi. Sa kabiglaanan bigla siyang tumayo at patakbong lumabas sa villa. Paglabas ng gate na hapon ng dalaga ang dibdib. Umupo sa gilid at kinalma ang sarili. Di niya mawari ang nasa isip, sari-sari ang nandoon. Sariwa pa ang ginawa nitong paghalik sa kanya pero napakasakit din sa kanya ang pagpapalaya sa kanya. Nasa bunutan niya ang sarili. Who cares kung pinalaya siyang parang aso? Hindi pa ba immune sa pag-uugali ng lalaking yon? Ano't bakit siya'y hinalikan nito? Pagmumuran niya sa sarili. Gano'n na lang ba siya nito kamuhian? Nasa ganong ayos ang dalaga ng bigla, may lumabas na sasakyan sa villa at di nagtagal, huminto sa tapat niya. Ineng, halika na at ihahatid kita sa bahay ninyo. Si Mang Isko iyon. Agad naman sa Shainang tumalima. Binuksan ang sasakyan at agad siyang sumakay dito.
Salamat ho, Manong. Mahinang saad niya at ngumiti iyon. Agad naman si Shainang tumalima, binusan ng sasakyan at agad siyang sumakay dito. Galit na pinagtatadyak ni Clyden ang mga grass salon. Di niya mawari kung para kanino ang galit, kay Shaina o sa sarili niya. Why can't he control himself pagdating sa babaeng yon? Gustong gusto niya tong tirisin. Tadtarin ng pinong-pinot ipakain sa aso. Parang automatic biglang kukulong dugo niya pag nakikita na to. Pero okay lang ba yon? Did she hurt nang itulak na itong malakas at mapaupo sa lawn? Parang may nakita siyang sumulyap sa mata nito kanina. Did she cry? Malakas siyang napabulala sa sarili. Why do I care? Kahit mamatay siya, walang may pakialam. Sir, okay lang po kayo? Mula sa di kalayuan na tawag niya ng pansin ng guard. Agad siyang nahimasmasan at tumango siya rito. Pakitawagan si Manong Isko. Pakisabi sundan si Shaina sa labas at tetid sa aming bahay. Utos ni Clyde bago pa siya bumalik sa bulwagan. Opo sir, masusunod? Narinig pa niyang pahayag ng guard nang iwan niya to. Desidido si Shaina, kakausapin niya ang ginang ng mga Villacorda para magpaalam. Noong una gusto niya lang malibang, kaya't sinubukan niya mag-apply online at halos araw-araw may natatanggap na email mula sa mga company kung saan nag-send siya ng application. Tinawagan pa niyang ginang, nag-sked ng meeting sa labas para kausapin to. Sa isang mamahaling restaurant ang napili ng ginang kung saan sila magkikita. Simula kasi nung tinaboy siya ni Clyden ulit ng gabing iyon, parang di niya mahanap ang sariling pumunta ulit sa villa kahit anong pag-iimbita ng mama nito sa kanya. Ngayon niya lang talaga na-realize napakalaki talaga ang agwat ng mayaman at mahirap. Ang mayaman pwede kang palayasin na parang aso. Di naiisip ang pwedeng maramdaman ng mga to. Ang mahirap naman, wala man lang kakayang ipagtanggol ang sarili. Kung kaya mas pinili na lang niyang umiwas at hindi magkukrus ang landas na ng lalaki. Who cares? Sa papel lang naman sila mag-asawa. Okay nga yung ganong setup eh. Wala namang mawawala sa kanya in case magsasabi to for annulment. Gaya ng dati. Isang simpleng puting jumpsuit lamang ang suot. Favorite niya ang puting damit. Dahil bukod sa comfy at hindi mainit, parang ang linis din niyang tingnan kung yon ang suot niyang kulay ng damit. Naglugay din siya ng buhok. Nilagyan ng ipit sa side saka naglagay ng lip tint. Di naman siguro siya mapapahiya sa kamit na ginang. What is it, Shaina? Seryosong pahayag nito habang kumakain. Tita, gusto ko po sana ipaalam sa inyo. Gusto ko pa magtrabaho? Bakit? Kulang ba allowance mo? And where? Sunod-sunod na tanong nito, halatang nag-aalala sa sinabi niya. Hindi naman tita. Wala po kasi akong ginagawa sa bahay eh. Gusto ko po magtrabaho para malibang. Saan naman yun? Meron kayong kasunduan na hindi mo pwedeng gamitin ng Villacorda. Naku, hindi po tita. Hindi ko iugnay ang pangalan ninyo sa application ko or kahit sa ano pa man. Promise po. Tinaas pa na siya inang kanang kamay para sumampa. Saan naman yan? Alam mong di kita po pwedeng tulungan. Naku, hindi po tita Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo ang gagawin ko. Bala ko po sa A&B Corporation. Paliwanag niya dito at tumango-tango iyon. Huwag yun na lang pong banggitin kay Tito, lalong-lalo na po kay Clyden. A&B Corp? Anong gagawin mo doon? Sigurado ka dyan? Ang ginang na animoy pagdududa sa kanyang balak, ngunit tumango-tungo siya para ipakita ang determinasyon. Alright, sige, halika. Saan po, tita? Tanong niya habang nakasunod siya dito. Sa salon. Mukhang di na nakakatikim ng treatment ng buhok mo at ang mga nails mo. Maranang tumigil ka sa pagtatrabaho. Walang kaabog-abog na sabi nito. Lihim na siya inang pinasadahan ng tingin ng kayko at naaawa nga siya sa mga to. Noong nagtatrabaho siya sa isang financing firm, halos every week siyang nasa salon para magpalinis ng kuko. Pumasok sila sa pinakasikat na salon sa buong bayan. Dito madalas makikita ang mayayaman para magpamper ng kanilang mga sarili. Hello, madam. I'm so glad that you're here again. How can I help you? Isang sosyalerang bakla ang bumati sa kanila. Hello, Matty. Please transform her into an elegant and sophisticated lady. Saad ng ginang sa beautician at agad ngumiti ng malawak. As you wish, madam. Halika't na-excite ako sa'yo. Ayoko ng kilay mo, ang nipis. Yung buhok mo parang teenager. At kung ano-ano pa ang sinabi nito. Butit halatang nagbibiro sa tono ng pananalita nito. After long hours, nabigla ang dalaga ng muli, tumingin silang dalawa ni Matty sa salamin. Perfect! May pagmamalaking saad na makita ang napakalaking transformation sa kanya.
Ang ganda ng pagkakaguhit ng kilay. Ang buhok umikli hanggang balikat. Na walang maitim na eye bags and everything in her seemed so perfect. Bigla siya naging sasyal na makita ang sarili. That's far better. You look stunning. Pati si Ginang Villacorda ay napahanga din sa kanyang transformation. Thank you po pero no more bots. Halika, hindi pa tayo tapos? Iha, we need 5 pairs of corporate attire for her. The executive be like, please? Sa women's corner siya inayin ng Ginang. Kilala to sa store dahil suki dito. Okay ma'am, right away po. Sad ng sales lady nakangiti at giniya siya sa mga corporate attire. Please help her. I like her to look smart and decent. Sa huli, ito rin ang pumili ng corporate attire para sa kanya. Blazers na iba-ibang kulay, maging slacks at pencil cut palda hanggang lampas tuhod, ito rin ang pumili. Always bear in mind that your dress defines you. You don't need to show some skin to look great for some. What matters is how you carry your dress and how people look at you with great respect. Coming from a very sophisticated and elegant woman, sinong hindi magkaka-interes sa mga sinasabi nito? Pumunta rin sila sa shoe store at sa mahahaling bags at pinamilhan siya nito ng tig-3 pares. Halos maluna ang dalaga na magbayad ito. Kulang-kulang 200,000 piso ang pinamili nito sa kanya. Tila sobra-sobra naman po ata to. Nahiya niyang pahayag sa Ginang. Don't mention it, Iha. After all, you deserve all of this. Here, take this. Saan nito sabay abot na isang maliit na box? Ay naku po tita, sobra-sobra na po ito. No, this is yours, Shaina. Actually, regalo ko to ng wedding nyo. Sana ng anak ko. Kaso alam mong maraming nangyari. Pasensya ka na kung ko lang ibinigay. Nakangiti, subalit may pait ang ngiti niya. Biglang sinakloban si Shaina ng konsensya. Sorry po, tita. You don't have to, Iha. Ako nga ang humingi sa'yo ng dispensa. Isa lang pakiusap ko sa'yo. Please be more patient and understanding, lalo na sa anak ko. At hinawakan ito ang kanyang kamay at sabay pinisil ito. Tumingin ang dalaga dito at nginitian niya ito. Yes po, tita. Saad niya rito at halos maluha-luha ang matanda na yumakap sa kanya. Remember to always wear some jewelry. It adds to your look as a woman. Dagdag pa ng Ginang bago umalis. Inihatid siya ng mga to sa kanilang bahay bago umuwi sa villa. Napakagaan ang pakiramdam ni Shaina ng time na yon, na para bang natanggalan siya ng mga bagay na dumadagan sa kanyang dibdib araw-araw. Napakasarap kasama ni Ginang Villacorda. No wonder mahal na mahal siya ng kanyang mga anak. Kinabukasan gamit ang best na pinamili nila ni Ginang Villacorda, nagtungo na sa Shaina sa A&B Corp for interview. Napagkamalan pa siyang executive sa kumpanya. Halos tumabi ang daraanan niyang empleyado. Bukod sa mukha siyang boss sa suit niya, napakaganda pa niya sa kanyang bagong hairdo. Kung di pagkakamalang executive, isang high-profile lawyer ang kanyang aura. Miss Shaina Aguas? Agad nabati na nakangiting empleyado nang marating niya ang HR department na nasabing kumpanya. Yes po, ma'am? Diretso na po sa taas, ma'am. Gusto raw po kayo ma-meet ng CEO. Ha? I'm sorry, ma'am, but I'm here for an interview. Pinagkamalan yata siyang business associate or directress. I know. Ako nga ang tumawag sa'yo eh. Nakangiting Saad. Pero ma'am, CEO po agad? Yeah, and you're very lucky kasi files mo pa lang nagustuhan ka na agad ni boss. Talaga po?